To give us the Word of God, let us all welcome the District 4 and City Pastor of Maykawayan, Pastora Diwani Magaling Oliva. Praise God! Hallelujah! Everybody say glory to God! Thank you, Jesus! Salamat sa Panginoon. Amen. Kamusta ang bagong taon nyo? Ay, hindi na nakasagot. Kamusta po? Amen. Ang bati po natin, Happy New Year, di ba? Maligayang bagong taon sa buhay ng bawat isa. Tingnan mo nga naman. Hindi ba kayo nabibilisan sa panahon? Di ba parang ang bilis ng panahon, di ba? Parang kailan lang ninanamnam mo pa ang mga nakaraang araw ng iyong buhay. Parang kailan lang yung Pasko, parang isang linggo lang ang nakaraan ng 2024. Pero ngayon, heto, bagong taon na. Kaya nga sabi, pag may bagong taon, dapat may nagbabagong buhay. Amen? Kaya nga may New Year's resolution. Yung iba, sabi nila, itong taon na to, yan, ito na gagawin ko, hindi na ako gagawa ng ganito. Pero nakalulungkot, tayo mismo sumisira sa mga batas na ginagawa natin sa sarili po natin. Dahil hindi po talaga natin kayang magbago. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo kayang magbago. May kasunod dyan kung wala si Kristo. Amen. Napakahirap magbago, napakahirap magpakatatag, napakahirap pong maging matibay kung wala si Kristo. Iba-ibang labanan meron po tayo. Siguro kapag pinasulat ko kayo sa 1/4 sheet of paper, sige nga ano yung pinakamatinding laban mo ngayon. Siguro ang iba ay nasa pananalapi, yung iba medyo kaya ko yan, Pastora, nasa relasyon ang laban ko. Pastora, ako mismo, sarili ko, kalaban ko. Marami namang bagay na maganda sa buhay ko, pero bakit puno ako ng lungkot? Puno ako ng habag sa sarili ko, puno ako ng awa. Kaya ang buhay po ng tao ay umiinog sa dalawang sitwasyon, pagpapala at pagsubok. Hindi tayo makakaiwas sa pagsubok. Lalong hindi natin maiiwasan ng pagpapala, lalo kung mabait tayo kay Lord. Amen? Kaya common life po sa buhay natin, minsan may mga kakulangan tayo para makita natin ang Diyos ang may kakayanang magpunola sa lahat ng kulang sa buhay po natin. Amen? Tingnan niyo po yung ating PowerPoint. Ang ganda ho ng ating tema sa buwang ito. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Christ's sustenance is the answer. Becoming fruitful Christian. Ayan, palakpakan natin ang Panginoon. So, ngayon po ang unang linggo ng taong 2025, makatutulong po ito upang mabaybay natin ng may kalakasan at inspired po tayong bunuin at tapusin ang taong ito. Tapusin agad, nag-uumpisa pa lang, di ba? Na kung saan ay maraming tawirin na naniniwala ako na kapag nadinig po natin ang unang kapahayagan sa taong ito at ito ay paggabay sa paglalakbay po natin, magtatagumpay po tayo sa taong 2025. Amen. Sapagat ang Diyos na nagbigay ng tagumpay, nagpalakas sa gitna ng mga pagsubok sa nagdaang 2024, ay siya pa rin namang Diyos na di nagbago kailanman. Amen. Let me quote the verse. John chapter 15, verse 4 says, "Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me." Sa wikang Tagalog, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno, gayon din naman hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Yung ginawang halimbawa at ilustrasyon ng Panginoon ng pakikipagrelasyon sa Kanya ay napakaganda at napakababaw i-interpret. Wala kang makikita na puno na natigpas ang sanga na yung sanga nag-exist. Amen ho ba? Matik yun, patay na siya. Hindi na siya mag-e-exist. Hindi na siya magbubunga. Nonsense na siya. Nothing na siya. Pero tingnan niyo po, ganun inilustrasyon ng Diyos ang pakikipagrelasyon natin sa Kanya. Walang layuan. Manatili ka. Pumirmi ka. Just stay and I will stay with you. Ganun lang. Hindi pwedeng mag-asawa kayo, hindi kayo magsasama. Basta mag-asawa tayo kahit anong mangyari ha. Doon ka sa north, dito ako sa south. Magsasama kayo. Magkahiwalay man pansamantala, pero magkalapit ang puso at isip, may ugnayan. Noong araw ho kasi, napakatagal ng ugnayan nung araw di ba? Telegrama pa. Iniwan mo yung asawa mo, kakakasal nyo lang,
tapos nag-honeymoon kayo, pagkatapos 3 buwan, 4 na buwan, doon ka tumanggap ng telegrama, buntis na ng 2 buwan yung asawa mo. Kasi naman, ang tagal. Ngayon, anytime, makikita mo sa video call, meron na po tayong Facebook, yun pong social media, napakadali ng komunikasyon. At dito makikita po natin na hindi dapat napapatid ang anumang uri ng relasyon na galing sa Diyos. Partikular, ang relasyon natin sa Diyos. We all want the new year to be fruitful. So we set our goals, make plans, and strategize. But even our grandiose goals, best plans and wishes, strategies can fail. Marami ho tayong sigurong mga iniisip ngayong taong 2025, may mga target goal tayo, may mga plano tayo, may mga talagang marubdob na panalangin tayo, may mga pangarap tayo, diba? Nag-usap-usap po kami magkakaibigang pastor, o ano yung gagawin nyo sa 2025? So naglapagan kami, ito yung plano namin, ito yung gagawin namin, ito yung gusto namin, ito yung bibili namin. Napakagandang pakinggan, nakaka-inspired. Pero wala kaming lapagan ng problema. Sige, lapagan nga tayo ng problema, lapagan nga kung paano tayo mapapabagsak, hindi. Dahil kahit sinong tao, ayaw nating pag-uusapan ang mga magiging hadlang para hindi natin marating ang tunguhin natin sa buhay. Tama po ba? Dahil malaki kinalaman ng padidinig po natin para sumaya tayo, lumigaya, lumungkot at ma-discourage. Kapag ka nga ho, tinanong ko kayo, meron akong good news and bad news, ano gusto nyong unahin? Sasabihin nyo, good news. Para kapag nadinig ko na yung bad news, inspired na ako. Dahil may nadinig na akong maganda. Amen po ba? Kadalasan ganun. But whether you like it or not, maraming bad news sa lupa. Pero ang Diyos, laging may good news. Amen ho ba? Ngayong umaga, pakinggan natin ang mga magagandang balita ng Diyos na matatawid po natin ng 2025 na fruitful ang buhay natin. Sabi ko kaninang umaga, 2 uring Kristiyano pumapasok sa iglesia. Isang Kristiyanong talunan at Kristiyanong matagumpay. Dinagdagan ko po, Kristiyanong mabunga at Kristiyanong mabunganga. Wala hong laman, pero parang puno. Hindi po ba? Noong araw, gusto ko po, pag pupunta kami ng simbahan, yung pong ampaw na bilog, alam nyo yun? Na pag tiningnan mo, larawan siya ng parang mabigat, pero ang gaang lang yun. Pag kinain mo, kakabagan ka kasi puro hangin. Maraming Kristiyano, kala mo puno. Kala mo ang tibay, kala mo ang tatag, pero isang pitik lang ng pagsubok, umaayaw na. May mga Kristiyano na larawan ng parang walang kayang gawin. Larawan ng parang tahimik lang. Pero pambihira pag kinausap mo, ang daming tagumpay ng buhay na pinagdaanan at nalagpasan. So wala sa bulto ng katawan, wala sa bulto ng muka, dahil ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso. Ang target ng kaaway, puso. Yun din ang target ng Diyos. Ang trono ng biyaya, walang iba kundi ang ating Panginoon ay ang puso. At ang tinotronuhan din ng kasalanan, puso. Kaya pagdating dito po sa Biblia, makikita po natin ang ilang mga ilustrasyon kung paano magiging mabunga ang isang Kristiyano. Again, John 15 verse 4, apart from Him, we cannot bear any fruit. So apart from God, we can do nothing. So this 2025, let us remain rooted in Christ, drawing our strength, wisdom, and purpose from Him alone, because when we remain in Him, we will bear true and lasting fruit, that for sure. So pagka nanatili tayo sa Lord, nandun talaga yung bunga ng buhay. Amen po ba? Kahapon, kagabi, may kausap ako. So nag-open siya ng mga pagsubok niya sa buhay. Ako man, nagigimbal. Hindi ko akalain, ganun pala yung pinagdadaanan niya. Tahimik lang siya. Pero ang sipag sa gawain. Tinanong ko siya, ano gusto mong gawin? Alam mo, na-starstruck ako, nainlove ako sa Lord sa kanya. Sabi niya, Pastora, sa bigat ng pinagdadaanan ko, aayaw pa ba ako sa Lord? Bibitaw pa ba ako sa paglilingkod? Lalong mawawala ang covering ng Lord. Sana lahat ng pananaw natin, kapag binabagyo tayo ng pagsubok, ng problema, lagi tayong sisilong sa presensya ng Diyos at ang iglesia na nagiging kalakasan natin ay lagi nating ipapanalangin. Amen po ba? Malaki ang kinalaman kung saan tayo naglalagi at kumukuha ng lakas para magpatuloy. At ang lakas na kinukuhanan po natin ay ang pagsamba sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po ba?
Isa pang ilustrasyon sa mabungang buhay. And those are the ones whom seed was sown on the good soil. They hear the word and accept it and bear fruit. 30, 60, and 100-fold. Ito naman ang katulad ng binhing nalaglag sa matabang lupa. Sila ang mga taong nakikinig at tumatanggap ng salita ng Diyos at namumunga ng masagana ng tig-30, may tiga-60 at may tigi-100. Kanina puno na yung ilustrasyon na kapag natigpas ang sanga, hindi mamumunga. Pero bago maging puno ang puno, nagsimula sa binhi. Amen. Nandyan po ba kayo? Dito po sa Biblia, ay merong ilustrasyon na merong isang maghahasik na nagtanim daw, naghasik ng binhi. Naghasik siya sa iba't ibang uri ng lupa. May isang magsasakang lumabas upang maghasik sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Kapag ikaw ay maghahalaman, magtatanim ng anumang puno, bunga ng prutas o anumang gulay, pipiliin mo syempre yung tataniman mo. Amen po ba? Ako, natutuwan, medyo natuto ako dyan sa pagtatanim na yan. Hindi pala basta ikaw ay kanat ng kanat lang na paglalagay ng binhi. Dito, sabi niya, may nalaglag sa binhi sa tabi ng daan. Subalit, dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Ang tawag pala doon ay ito yung sinasabing hard heart. No response to the word. May mga tao na kahit na nakadinig na ng himala ng salita ng Diyos, wala lang. Antsalat lang. Wala lang, walang dating sa kanya. Pero ang mahalaga, patuloy yung pagpapagahasik. Natuto ka agad. Naaalis agad. Sinasabi, nire-represent na dumating ang mga ibon, tinuka ito. Si Satanas, aalisin niya yung mga binhi ng salita ng Diyos na naririnig po natin. Nanakawin niya yun. Aalisin niya yung pagtanaw mo sa Diyos. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa dahil manipis lang ang mga lupa ron, sumibol agad ang mga binhi. Meron daw hong binhi na natanim, nalaglag sa mabato, pero may konting lupa. Sumibol agad, pero nagka-problema. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw, palibhasa'y mababaw ang ugat. So pag natanim ka pala ng binhi, dapat merong isang malawak na lupa na paglalagyan ito kung ito'y magiging puno. Kasi kung manipis lang ang lupa, rurupok agad ang ugat nito, hindi makakapag-penetrate. Ito daw yung mga Kristiyanong emotional response to the word song. Ito po yung kung may kakilala kayo, dinala mo sa church, first timer. Naku, nag-iiyak. Na-slain. Sabi niya, naku, salamat brother, dinala mo ako. Salamat brother. Kailan ba uli gawain? Dinala mo uli. Naku, talaga nag-aatungal talaga. Sobra. Pero nung dumating ang panahon na kung saan ay tumindi ang init ng araw, ang matinding pagsubok, bumitaw. Emotional lang pala. Alam mo, hindi ko naman sinasabing masamang maging emotional. Kasi minsan kapag mataas ang ating emosyon, na ipapahamak tayo nito. Pag sobrang madamdamin tayo, masyadong drama sa buhay, nakapagdadala sa atin ito para madaya tayo ng kaaway. Nandyan po ba kayo? Tamang pagmamahal at pagbabalansi lang. Baka mamaya, wala tayong ibang mahal kundi ang taong ito. Kaya hindi natin namamalayan yung ibang mahal natin, nare-reject na natin. Tamang pagmamahal. Dapat ang ating may categorize yan pagkapag-usapan ng pagmamahal sa Diyos, non-negotiable yan. Amen ho ba? Pagmamahal naman dito sa lupa, pagdating sa asawa at anak, non-negotiable din yan. Dapat alam natin yung mga non-negotiable. Pagmamahal natin sa ating pamilya, pagmamahal natin sa iglesia, pagmamahal natin sa mga manggagawa, non-negotiable yan. Dahil alam mo, iyan, may bunga yan, tuloy-tuloy ang pamumunga niyan. Meron ho ba kayong halaman na talagang pag tinitigpas mo, ang kulit mamunga ng mamunga ni Re? The more na tinatabasan mo, bunga ng bunga ng bunga. Alam nyo, minsan tayong lahat nagkakatabasan, nagkakasakitan kahit sinasadyaman o hindi. Pero hindi ibig sabihin, bibitaw ka. Pampatatag, pampalakas, pampatibay, ang mga karanasan minsan, na minsan ay nakakaapekto rin naman. Meron namang binhi na nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ang mga ito, ang mga binhing tumubo doon. Yung bang natanim sa isang madawag na maraming mga halaman na hindi makapamumunga yung tamang halaman. Kaya minsan may inaalis tayo. One time, doon po sa garden namin,
May mga sumibol-sibol doon sa itinanim ni Pastor dyan. Nakita ko, tinatanggal niya. Sabi ko, pa tinatanggal mo? Di ba kako, maganda yan, nakapalamuti, nasa gitna yung pinakahalaman mo. Sabi niya, hindi, bukas makalawa, papatayin niya yung halaman na itinanim ko. Sabi ko, parang ang ganda sa paningin. Ganun ang kasalanan eh. Walang tukso at walang kasalanan na hindi naging maganda sa paningin natin. Pero bandang huli, sasakaling ka nito. Sa bandang huli, pahihirapan ka na nito. Tandaan nyo, ang tukso, hindi nakakatakot. Baka akala nyo, nung si Satanas, kinausap ang unang tao, para siyang halimaw. Imagine na, logic na lang, imahinasyon natin. Palagay nyo makikipaghuntahan ang unang tao kung kay pangit-pangit at nakakatakot at mukhang halimaw si Satanas. Hindi. Shining glory ang itsura niya. May attraction. Kaya nga tumigil sa pamamasyal at pamimili ng mga halaman at mga prutas na kakainin tong si Ebe. Na-attract siya. Ang kasalanan may attraction. Kaya hindi lahat ng attraction magbibigay sa iyo ng kasiyahan na tuloy-tuloy. Nandyan po ba kayo? Kaya dapat meron tayong spirit ng pagdedepensiba tayo minsan. Hindi lahat papapasukin mo sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi lahat papapasukin mo sa buhay mo. Hindi lahat tatanggapin mo. Amen ho ba? Maging matalino tayo sa taong ito. Hindi lang pera ang nai-scam, pati relasyon. Sabihin mo, aray, ikaw yata yun. Diba? Hindi lang ho pera. Hindi lamang po panalalapit material ang nai-scam, pati relasyon. Ang dali mo namang bumigay. Friendship agad kayo. Tingnan nyo ha, sa totoo lang. Kayo ba merong friends sa Facebook na ni minsan di nyo nakausap pero inaccept nyo? O, diba? Victim. Pagparamihan po ng friendship sa Facebook, 5,000. Wala ka na nga space eh. Pero yung tanong, yung 5,000 yon, kapag nag-post ka, nagla-like ba sa'yo? Hindi. Diyos ko, dami mo brother friendship. Nag-post ka, ang ganda ng post mo. Diyos ko, 3 lang. Asawa mo pa yung isa, pinakiusapan mo pa yung anak mo, pati pinsan mo. Realidad ng buhay yan eh. Hindi naman lahat talaga, mahal ka. Minsan, ikaw lang ang nagmamahal. Amen ba? But it doesn't matter. Depende sa relasyon. Okay lang na mahal mo ang lahat. Pero baka mamaya meron kang tinatanging mahal na binigay mo ang lahat, hindi ka pala mahal. Ay, sorry, pang KKB yun. Amen. Fruitful response to the word sown. Ngunit ang mga binhing na hasik sa matabang lupa ay namunga. May tagi-100, may tigli-50, may tiga-60, may tigta-30. Makinig ang may pangdinig. Ito raw po yung good heart, fruitful. Yun bang nung madinig ang salita ng Diyos, hindi emotional lang. Tinanggap niya. Matalino to. Binulay niya hanggang sa pag-uwi. Talagang inaral-aral niya at kinip niya. Kapag ang salita ng Diyos ay ninanamnam, paulit-ulit at pinanghahawakan, kapatid, congratulations, papalago ka. Sabihin mo sa katabi mo, papalago ka. Amen. Ready for the 6th step to fruitful living. Ang topic po natin ay maging mabunga ang taong ito sa buhay ng bawat isa. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, magiging mabunga ka. Basic lamang to. Number one, receive, believe, achieve. Parang starstruck lang, ano? Receive, believe, achieve. Di ba? So, receive, believe, achieve. Ano? The Word of God. Uulitin ko, hindi lahat tinatanggap mo. Hindi lahat pinapapasok mo sa buhay mo. Pero kapag ang salita ng Diyos, masakit man ito, nakakakilig man ito, nakakaalwan man ito, o minsan parang ikaw ay makokondena na hindi mo maintindihan. At sinasabi mo, teka, ang sakit naman ang Word of God. Tanggapin mo. Amen ba? Nandyan po ba kayo? Sino rito na dumating sa point, pumunta ng doktor, magpapacheck up, tapos sabi ng doktor, kailangan ko pong injectionan kayo ng antibiotic. Grabe na po yung virus. Hindi na ho makukuha sa pag-inom. Babakunahan na po kayo. Sa ayaw at sa gusto mo, masakit man yon, kapalit nun, kagalingan. Amen? Yung mga anak natin, nung bata pa yan, dadalin mo sa doktor. Bakit? Saan mo dadalin? Sa doktor, may sakit, wala. Vaccine niya ngayon eh. Anti-pulmonya. Binibihisan mo pa eh. Pinapaliguan mo tapos sasaktan lang. Napansin nyo?
Dadaling kita anak, masakit yung pagdadalang ko sa'yo. Minsan, dadalin tayo ng Diyos sa mga masasakit na karanasan, hindi ito parusa, kundi paalala para tumibay ka. At ang salita ng Diyos ang magbabalansi sa'yo para makita mong tagumpay ang buhay ng nakay Kristo. Receive, believe, achieve. Hear the word of God, believe it, and then act on it. Hindi kung ano-ano mga pinaniniwalaan natin. Kaya ang daming ligaw na Kristiyano eh. Kapkapan yung katabi nyo, baka may batong itim pa yan, anting-anting sa buhay. Diba? Ang dami yung hinahawakan. May mga kung ano nakalagay sa leeg. Nakabalot pa ng kung ano, pag binuklat mo, pulang bato. Ayan to, pampayaman daw to. Don't get me wrong, ha? Sa dami ng ating pinaniniwalaan, nawawala tayo kay Kristo. Ako, for me, noon hanggang ngayon, di mo ako madidisib sa katuruan ng doktrina ng kaligtasan. Walang panama sa akin ang pinakamahusay na mandebate sa buong mundo. Ako kasi, hindi ako matitinag na si Jesus lang ang daan ng katotohanan at ang buhay, ng kaligtasan at ng pagpapala ko. At malinaw sa akin na hindi relihiyon ang tagapagligtas. Pero nasa JIL kasi ako, dahil alam ko sa JIL, itinataas si Kristo. Nothing more, nothing less. Ilaban mo ko ng debate, kahit 1,000,000 pa yan, aram ng Diyos, bakit ko ipagpapalit ang katotohanan hindi ko na ilalaban to sa mga taong hindi naman marunong makinig? Panalo na ako, ba't lalaban pa ako? Si Manny Pacquiao, hindi mo na ilalaban sa bagong boksingero yan. Kahit pa sabihin, piti ko lang, talo na yan. Hindi na yan ang level ko. Dahil alam ko, ang dami ko ng laban na pinaglabanan, ba't ibabalik mo ko dyan? Kawawa lang yung kalaban ko. Hahanap ako ng kalaban na yung match sa lakas ko. Hindi lahat ng laban pinapatulan. Kaya minsan, wala tayong akmang salita ng Diyos na pinanlalaban. Kung ano-ano binabasa natin. Ano mangyayari ngayon sa Taurus ng buhay ko? Scorpio, ano sabi ng Virgo? Mga tipong gano'n. Kailangan na mapangasawa ko, Virgo. Confirm yan para sa Taurus ko. Matipong gano'n. Wala nang alam yung iba kasi laking Kristiyano. Hindi alam ng mga anak ko yung Taurus, Scorpio, Virgo. Diba? Ilan dito ang tumalo ng bagong taon at 10 taon mo nang ginagawa, tumaas ba height mo? Ilan dito ang nagdamit ng bilog-bilog, lumaki ba income mo? Sorry po, hindi ko kayo nangiinsulto. Believe the word of God. Believe. Receive, believe, and achieve. Only the word of God can prosper us. Tanging ang salita ng Diyos ang magbibigay ng kasaganahan at katagumpayan sa buhay ng bawat isa. Tanggapin mo ang kanyang salita. Paniwalaan mo at angkinin mo to. Mangyayari at magaganap sa tamang oras at panahon niya. James chapter 1 verse 25 says, "But the one who looks intently into the perfect law of freedom and perseveres in it, and is not a forgetful hearer, but a doer who works, this person will be blessed in what he does." Ang galing, no? Pag naniwala tayo, sinapamuhay natin, hindi natin ito pinakinggan lang, pagpapalain ng taong yon. Number 2, move beyond the past. Don't allow past attempts, failure of peers to stop you from moving forward. May mga nakaraan na pwedeng alalahanin na magbibigay sa'yo ng inspirasyon para magpatuloy, pero hindi lahat ng nakaraan. Amen. Di ba, ito na testimony ko na. One time, may nagpa-counsel sa akin, ibang church. Nagturo po ako. Pastora, pwede ho ba kayo maabala sandali? Kahit 15 minutes lang. Gusto ko lang man pong ilapat nyo ang inyong kamay sa aking ulot. Ipanalangin nyo pong aking isip dahil ito'y binabagabag. Sabi ko, sige po. Pastora, napakasakit po nang nangyari sa akin. Ang laki po ng tiwala ko sa asawa ko. Nag-abroad po ang asawa ko. Alam niyo po ba ang ginawa sa akin ng asawa ko? Habang ako'y nandito sa Pilipinas, naghihintay sa kanya at naging matapat. May naging iba palang asawang aking asawa sa ibang bansa. Sobra yung ginawa sa akin, Pastor. Tumutulo na luha niya. Nanginginig siya sa galit. Nagpipigil siya. Sabi ko, ano na po nangyari? Humingi po siya ng tawad sa akin at halos lumuhod. At sabi ho nung kanyang asawang lalaki, kung kinakailangan pakasalan kita ng paulit-ulit, ako napakasarap naman, Diyos ko. Kasal ngayon, kasal uli bukas. Pakakasalan kita. Tapos may mga anak po ba kayo? Opo, ilan ang anak nyo? 3, ha?
Sabi ko, kailan ho ba nangyari yon? Sandali po. 19 years old na po yung panganay ko. Mga 18 years na po nakakaraan. Imagine that, 18 years lang nakakaraan. Yung kwento niya parang kanina lang nangyari. Na yung asawa niya nagbago na, hindi na bumalik sa ibang bansa, nagsama na sila ng maayos. Ilan sa atin ang kinukulong sa negatibong karanasan na malaya ka na at dapat magpatuloy na pero kinukulong ka pa rin. Ito, paulit-ulit ko lang turo to eh. Move beyond the past. Kapag ikaw ay napahinto ng masasakit na nakaraan, hindi ka makakausad sa patutunguhan mo. Bakit ang paa, ang hinlalaki, ang pinakadaliri ng paa, o ang pinakalapad ng paa ay nakaharap sa unahan? Hindi pa talikod. Harap, dahil move forward po tayo. Ephesians chapter 5 verse 1, Ephesians 2 verse 1 to 5, and you were dead in your trespasses and sin, in which you previously lived according to the ways of the world, according to the ruler of the power of the air, the spirit now working in the disobedient. We too all previously lived among them in our fleshly desire, carrying out the inclination of our flesh and thoughts. And we were by nature children under wrath, and the others were also. But God, who is rich in mercy, because of His great love that He had for us, made us alive with Christ, even though we were dead in trespasses. You are saved by grace. Ang destinasyon ng Lord para sa iyo ay hindi pwedeng ibuod sa lugar na kinabibilangan mo ngayon, sa pamilyang pinanggalingan mo, dahil pwedeng maiba ka kung ang pamilya mo'y sira sa nakaraang buhay mo. Ang destinasyon ng Lord sa iyo cannot be summarized by the history of what happened to you in the past. Your destiny in Jesus Christ is greater than your history. Because hindi na mababago ang nakaraan, because even God cannot change the past. Subalit, datapwat, mababago mo ang kinabukasan mo. Bakit po? Kasi ang kasama po natin ay ang Lord. He is the history maker. Amen. Ito, sinabi ko na to sa mga estudyante. Ako po ay anak ng nagtitinda ng bagoong at kutsilyo. Pinalaki po kami sa pamagitan ng pagtitinda, tricycle driver, si nanay at si tatay. Sana yung mga magulang, don't get me wrong, daw ako ng insulto. Pag nag-anak kayo, sasabihin nyo ba ganito, anak ha, masarapan mo luto ng bagoong. Tsaka doon ka sa malalaking palengke magtinda. Sana kung ipamamana mo ang pagtitinda ng bagoong, ikaw ay CEO ng isang pinakamalaking pabrika ng bagoong na pinadadala sa Australia, sa Canada, sa Japan. Sana kung ikaw ay tricycle driver, sorry po, don't get me wrong, ang ipamamana mo sa mga anak mo, anak, bibili ka ng 1,000 tricycle. At ikaw ang owner ng lahat ng ito, magmamanage ka na lang. Tama po ba? Ang daming ipamamana, pinaliliit mo magiging buhay ng anak mo. Sana hindi ako makasakit. Kung masaktan man, mabuhay tayo sa katotohanan. Ang buhay po natin, papalago, papalayo sa kasalanan. At papabuti, hindi papahirap. Nandyan po ba kayo? Ako ito lang ang logic lang sa isip ko. Pag nagpatuloy ka sa Panginoon, hindi ka papahirap. Papaayos ang buhay mo. May konting tiisin lang. May konting sakripisyo lang. Hindi pwede yung ligaya now, tiis bukas. Yung mga prinsipyong masaya ngayon, lungkot bukas. Maliit at makitid lang ang gustong marating nun. May mga pagtitiis sa ngayon, may mga sakripisyo ngayon, pero bukas, maligaya na yon. Kami po ang goal namin, o sige, tiis lang tayo ha, alisin natin to kasi may target tayong bilhin sa taong ito. Huwag nating isabay ito. Ito gagawin natin. Pagsasaayos. Amen mo ba? Saan mo sisimulang ayusin ang buhay mo? Kung saan nakikita mong lagi kang sadlak doon. Yung nagpapagulo ng buhay mo, doon ka mag-ayos. Pero wag mong ayusin yung taong nagpapagulo ng buhay mo. Ang aayusin mo muna sarili mo. Paano mo isasalba ang sarili mo sa magulong mundo na ginugulo ka nito? Di wag kang pagulo. Paano kung ang gumugulo sa akin, asawa ko, di ipag-pray. Naipag-pray ko na po. Take action. Huwag tayo mapagod magmahal at gumawa ng mabuti, lalo na sa kadugo at mahal natin. Hindi pwedeng iwanan sa lupa. May nagsabi sa akin, Pastora, di ba, pagdating naman sa langit, di ko na siya asawa. Oh my God. Ibig sabihin, gustong-gusto mo na talaga magkahiwalay kayo. Nagtitiis ka na lang. Whether you like it or not, lahat ng relasyon may dapat pagtiisan. Pero hindi dahil nagtitiis ka, ayawan na. Hindi ako naniniwala.
Si Michael, walang pinagtitiisan kay Maripel. Si Jeff, walang pinagtitiisan sa maganda niyang asawa. Ako, walang pinagtitiisan kay Pastor Jan. Si Pastor Jan, walang pinagtitiisan sa akin. Dahil kasama sa ang pagtitiis, so biblical yan. Pero may mga pagtitiis na mariresolba. Sample, ang init-init, halos mahilo ka na sa init, katapat mo yung ventilador, buksan mo para maibsan ka. Hindi yung hindi, mainit, titiisin ko, may ventilador, buksan mo. Maligo ka, maraming tubig. Yung bang merong pagtitiis na kinrate mo lang, pinili mo ng tiisin, pero may pagtitiis na hindi mo maiiwasan. Sa church, hindi laging masaya, may mga pagtitiis. Hindi mawawala, dapat identify mo, ito pagtitiis na kung saan, pinahintulot ng Diyos para tumatag, tumalino ako at bumait ako. Pero may pagtitiis na maglalayo sa akin sa Diyos. Magpapahamak sa akin, dapat resolbahin ko to. Lagi kong pinag-uusap, Pastor Jan kasi ang lakas ng tolerance sa pagtitiis po niyan. Sabi ko, Dad, nasa kabilang na tayo na binebless tayo ng dao dahil tayo ay nakaka-bless, hindi nakakaawa. May mga pagtitiis tayo na maiibsan na ngayon. Sabi kong ganon. Dati kasi, sumasalo ka sa ilog. Di ba, enjoy na enjoy ka pa. Yung edad mong yan, mula rito hanggang Kalbaryo, palagay mo makakasalo ka pa? Kaya nga may gripo, bubuksan mo na lang. Amen ba? Dati, di ba, nilaglalaba sa ilog, ngayon hindi. Naglalaba ka na saan? Sa planggana, ngayon hindi. Malupit yung bagong washing machine ngayon. Maglagay ka lang, lagay mo ng lagay doon. Paglabas nun, tuyo na. Ang gusto ko na lang, yung washing machine na ilalabas, nakatiklop na. Sa ibang bansa po, may mga restaurant, ang nagsisilbi, robot na. One time dito sa IKEA ba yan? Di ba sa IKEA? Nagulat ako, may dumarating na gayon. Nakita ko yung order ko pala huminto. Aba, baka sa susunod, mas magaling pang tumrabaho ang robot kaysa sa'yo. Wag naman, gawa lang ng tao yon. Ang isang nagiging hadlang, nakatingin ka sa nakaraan, hindi ka nakatingin sa kasalukuyan. Kaya ang dami-daming nakikita mong kulang kaysa sa mga paghuhusto ng Diyos sa buhay mo. Isaiah 43 verse 18 to 19 says, "Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing, now it spring up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and stream in the wasteland." Maraming kayang gawin ng Diyos na hindi kayang gawin ng mga taong pinagtitiwalaan natin. Maraming pwedeng gawin ng Diyos na inakala nating hindi pala pwede. Number 3, goal setter, goalkeeper. Diba may mga goal tayo? May mga sineset tayo sa buhay. Make a list of what you want to accomplish and set deadlines. Be specific. Hindi pwede yung ganito. Okay, nasa Diyos naman ang pagsasagawa at pagpaplano. Sabi mo, mag-aasawa ako. Sinabi mo yan at the age of 23. 33 ka na, sabi mo, mag-aasawa ako. O then nagka-girlfriend ka. Siya yung mapapangasawa ko. 43 ka na, sabi mo, mag-aasawa ako. Siya yung iniwang ka na, bakit? 43 na kayo. 45 na kayo. Kasi sabi mo, kasi gusto di pa kami financially stable. Bakit ka ako yung mga taong nasa sulok-sulok, wala namang pera, nakapag-asawa? Nagsipag lang, nakapagpatayo nakapagpaaral. Okay, may praktikalidad at may spiritual. Baka naman takot ka na lang. Baka naman wala kang goal sa buhay. Baka wala kang sineset. Hindi ka goalkeeper. Kasi yun tayo no? May salita ng Diyos, pinanghahawakan, pero walang pagkilos at paggalaw. Ako natutunan ko 5 years planning. Pag in-evaluate ko, grabe. 5 years from now, ito sabi ko, 5 years from now, pati nga ho yung pag-aanak ko Of course, hindi ko control yon. Kaya lang, binigyan tayo ng wisdom ng Lord, kumadro na ako Sabi ko, at the age of ganito, mag-aasawa ako. Nag-set ako, gusto ko kasi maaga ako mag-asawa At the age of 23, nag-boyfriend ako, kami ni Pastor Jan. Gusto ko pakasalan niya agad ako, 24. Para pag kami mga anak ko, barka-barkada lang ang dating. Tsaka malakas pa akong ibuhat-buhatin at ikot-ikot ang mga magiging anak ko at magiging apo ko. At 24, out of knowing ng asawa ko, kumukuha na ako ng magiging ninong-ninang. Tiglima yon. Taon-taon, nababawasan yung kinuha ko habang di kami kinakasal. Mga nangangamatay. Yung iba, lumilipat ng iglesia. Pero mo, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 years old pa ako nung pakasalan ako.
Akala ko, huli na ang lahat. Pero at least, alam kong magpapakasal ako. May set akong date. Pero yung set na date na yon, Diyos ang nakakalam nun. Sabi ko, sige Lord, 29 ako, years old ako. Pero kailangan at the age of 30. Buntis na ako. Alam nyo, minsan wala kang goal eh. Wala kang pinangahawakan na ito yung gusto kong mangyari. Pero hindi ibig sabihin, tatalian mo yung sarili mo doon. Ang taong nagpaplano, ang Diyos pa rin ang nagsasagawa. At lagi mong isipin, hindi man nangyari yung plano mo, maganda pa rin ang plano ng Diyos. Yung pandemya, laki ng impact niyan. Ilan sa atin ang kanselado, lahat ng magagandang bagay na gagawin natin. Kanseladong kasal, kanseladong dibu, kanseladong pag-abroad, kanseladong pagbubukas ng negosyo. Sa isang iglap, makapangyarihan ng Diyos. Kinontrol niya ang lahat. Ano nangyari? First time in the history, nagkasama-sama pamilya. Yung uuwi yung tatay, tulog na mga anak, gigising sa umaga, nakaalis na mga anak, di nakikita. Aba, one to sawa ngayon, magkakasama sa bahay. At dito nyo napatunayan, sa pandemya na kung saan ay delikado ang paligid, hindi tayo ginutom ng Diyos. Ibang klase ang Diyos umayuda sa buhay ng bawat isa. Because God is in control. Amen po ba? Nasira yung mga plano natin. Pero hindi nasira ang Diyos sa pagkakaloob ng mabuting bagay para sa atin. Tinamaan po ng pandemya yung aking pong 50th birthday. Biro mo, mga anak ko, Mami, magdadamit ng gown si Pastora dahil di ako nakapagdibu eh. Saka nakakita, 4 na palit na damit, Kuya Jun. Excited ang mga CMT ko noon. Yung lugar na pagdadausan. May mga nag-volunteer, sila kukuha na. Biro mo, May ang birthday ko, nagpandemya ng March. January pa lang, yari na yung 2 gown ko. Pati si Lot, nagpatay na rin. May abay pa ako sa gown ko. Pag in-stock nyo yung Facebook ko, nakapambahay ako nung magdibu ako ng 50 years old. 50 anyos ako. Ang damit ko po, t-shirt na lumang-luma. Short na butas-butas. Puntahan ako ng mga kapatiran, hindi ako mapuntahan. Bakit? Lockdown. Nasa kalsada lahat ang bisita, nag-aabot ng pagkain sabay takbo. Pero alam nyo, pinakamakasaysayan kaarawan ko. Dahil sabi ko, at the age of 50, pagtungtong ko ng 50, ginagawa na ang bahay ko. Bago mag-51, may bahay na ako. Walang dibu, pero may bahay. May magandang bahay, may magandang buhay. Wala mang magandang dibu. God is the owner of our lives. He knows everything about us. Alam niya kung ano makakabuti sa buhay ng bawat isa. Self-pity, ako nag-self-pity. Nakita ko yung mga nagmamahal sa akin. Nag-blow ko ng candle by Zoom. Happy birthday to you. May dalang Zoom yan, by Zoom. Kakaiba. Ipagpasalamat mo na hindi ka nakasama rin sa namatay. At kung namatay ka at kaharap mo na ang Diyos, salamat pa rin. Ang daming pagliligtas ng Diyos di natin nakikita kasi kadalasan nakatingin tayo sa gusto lang nating makita. Know your why. Number 4. Ilan dito ang may mga bakit sa nakaraan at may bakit sa kasalukuyan at parang hindi magagamot ang bakit hanggang bukas? Alamin mo bakit. Yung bakit mo. Minsan may mga tanong tayo, Lord, bakit? Nagpapatuloy naman ako sa iyo, nagsisipag naman ako, nagtatights naman ako, Diyan tayo eh. Hindi naman laging common nagtatights ka, hindi ka magigipit. Baka naman hindi kayang hawakan ng finances. Yung sinasabing ligaya ngayon, lungkot bukas. Matutuwa ka eh. Pag namili ka, syempre, shopping na ng November, December. Sasabihin ng mga ano, Ma'am, may credit card kayo? Meron po. Buy now. Next year, pay. Naku, sarap. Di ba, no? Pero mo, bibili ka ng December 2024, babayaran mo ng April 2025, 0 interest. Kaya ang saya-saya mo, bakit? Walang lumabas sa katawan mo. Grabe yung pinamili mo, 30,000. Heto na. Next year, yari ka na. Sabay pa ng enrollment? Isip. Di lahat ng maganda, hindi lahat ng... May nag-testimony pa, walang lumabas na pera sa akin, pero meron sasakyan ako. Bakit? Credit card ang ginamit pang down payment, kaya walang pera. Praise God, papasalamat kay Lord. Yare, pagdating na ng monthly. Don't get me wrong, bibigyan tayo ng sasakyan kung kalooban ng Diyos at gusto natin. Hinay-hinay.
Bibigyan ka ng bahay, pero hinay-hinay. Huwag maging emosyon. Baka lanusin ka ng pangarap mo na wala sa lugar at hindi pa kalooban ng Diyos. Nagtuturo ako ng prosperity. Pero hindi tayo prosperity church. The earth is the Lord and the fullness thereof. Nung araw, nung 5 years old ako, kuya, pag may dumadaang eroplano, nakatitig akong ganyan. Kaya pag may perya sa pistahan, sinasakyan ko yung airplane na ganon. Sabi nung kapatid ko, mag-ipon ka, makasakay ka ng eroplano dahil kapag nag-asawa ka na, hindi ka na makakasakay kahit kailan sa eroplano. Bilin mo na lahat ng gusto mong bilin ngayon. Kasi pag may pamilya ka na, prioridad mo, tsupo ng bata, pampers, etc. Abay, oo nga. Problema, wala nga akong pambili. Biro mo, matanda na ako, may asawa na ako, nung makasakay ako sa eroplano. Talagang sinisinghot ko amoy ng eroplano. Pasok ako sa CR ng eroplano, kahit hindi ako nasi-CR, pinlash ko, kala ko, naghihiyaw ako. Ah! Ah! Kasi di ba pag nag-flash ka sa loob ng CR ng eroplano, boom! Kala ko sasabog yung eroplano eh. Tapos di ako makalabas-labas kasi dapat pala, ate, patulak, hindi yung kung ano kasi bilang gumagal, no? Sabi ko, pero para akong bata, saya-saya ko, bakit? Kala mo naman sa abroad, sa ano lang yun, Bisaya lang yun. Kauupo ko lang, bigla baba na agad ako. Pero nangyari pa rin. Hindi nalilimitahan ang kapangyarihan at panahon ng Diyos kung kailan ang landing ng pagpapala. Amen. Mauna na sila, basta may due date ka. Di ba kapag nakapila ka, halimbawa sa resto, may number ka, naghihintay ka, ngayon iba na eh, di ba? Yung tututut, may hawak kang ganon. Pag tumunog yun, it's your turn. O, de, umirap ka na sa iba. O, una ako. O, di ba? O, hanggat hindi tumutunog yun, baka mamaya tumunog yung iba, yun ang kukunin mo. Palit tayo, tumunog na yan. Ito na akin. Hindi. May mga nakapila ka na. Sabi mo sa katabi mo, nakapila ka na. Huwag ka na umalis sa pila. Darating yung turn mo. Amen. Mag-unahan na sila, ang sigurado ka, baka mamaya, eto pila ng pagpapala. Nainip ka, maikli pila, doon ka pumila, yung pala pila ng ospital yun. O diba? Di lahat ng pila pipilahan mo. Tagal-tagal mong nakapili, oh. Nakita mo, maikli pila. Diyos ko, yung pinilahan mo, pila pala ng ospital, magpapagamot ka. Eto yung pila ng pagpapala. Know your why. Be wise. Amen. Huwag mo nga hayaang maisahan ka ng kaaway. Tandaan nyo, hindi lang pera na i-scam, pati relasyon. Hindi lahat ng tao papapasukin mo sa buhay mo. Amen. Di, pastora, parang ang damot ko. Pwede naman kayo mag-usap sa labas ng buhay mo, ba't papapasukin mo? Pag pinapasok mo, maling tao sa buhay mo, sasakupin yan, pati kaligayahan mo mawawala. Mahal kita, pero hanggang dyan ka lang. O, di ba? Bakit? Sasaktan mo ako kaya? Mapanakit ka eh. Pero mahal kita, hanggang dyan ka lang, hanggang tinginan lang tayo. Alam nyo ba na pwede tayo mag-usap ng mata sa mata? Di ba? Sige nga, sabi ho nung sabi ni Pastor Helen, alam mo pag may sumpong yan, nang iirap. Ano ako ginagawa? Ganyan mang irap po. Sinabi pa ni Pastor Helen yun. So alam niya may sumpong. Mata lang ang nangusap. Be wise to 2025, marami mga challenges. Be wise, Christian. Magpakatatag. Know your why. Hindi yung atungal ng atungal. Yung why, may sagot pala. Ang sagot, magpakatatag na kasama ang Diyos. 1 John 4:4. You are from God, little children, and you have conquered them because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Kasama natin si Jesus. Huwag tayong padadaya. Diba? Ngayon, ang dami na scam. Bakit? Bumili ka ng pampaliit ng katawan kasi yung nagmo-model ang sexy. Filtered lang yun. Bumili ka ng pampakinis ng mukha. One time, meron akong mga kasama, pa-picture kami. 4 kami. Damihan mukha ako, damihan mo. Sige pa, ngiti. Okay, masaya. Okay, lungkot. Alam nyo, kahit isa, walang natira. Bakit? Nung tinitingnan na namin, sabi nung isang kasama, ayoko niyan, pangit, delete mo, nakasimangot ako. Tapos yung isa sabi niya, dyan ang gusto ko, ayoko dyan, ang taba ko dyan, delete mo. 10 yung picture, deleted lahat. Sabi nung isa, mataba ako dyan. Yung isa, hindi, okay ako dyan. Hindi, singkit ang mata ko dyan. Hindi, wala, natira. Kasi bakit? Sarili mo na nga, dinadaya mo eh.
One time pumunta ako ng department store, pinipilit ko, medium please, medium. Medium, kilala ko rito, sabi nung manager, oo, Pastora Diwani, customer na natin yan, ano ba? Sir, pinipilit niya, medium eh. Pastora, that was 2 years ago po. Hindi ko matanggap na XL ako. Diba? Minsan, pati sarili mo, dinadaya mo eh. Ano kinalaman ng leeg mo sa bewang mo? Ano hiwaga po nun? Nabibili ka ng pantalon. Hanggang hindi ko ma-reconcile yan eh. Kung sa ano ibig sabihin, bibili ka ng pantalon, sa leeg mo sinusukat. Ito ba size ng bewang mo? Ewan ko ha, tama ba? Ewan. Ano size? Hindi ko alam kung ano size. Teka. Ito. Sorry po, hanggang ngayon, hindi ko talaga ma-reconcile yan. Bewang ang susukatan, leeg sinukat ang pantalon. Guilty, kayo po yun. Tapos inuwi, hindi kasya, sa leeg mo sinukat eh. Diyos ko naman, yung leeg mo, 60 ang size. 36 yung bewang mo. Alam mo, kidding aside, huwag nating dayain ang sarili natin. Amen ba? Nandyan po ba kayo? Minsan magsasabi yung anak ko, Mami, kamusta? Mataba ba ako payat? Hindi ko malaman kung sasagutin ko eh. Pag sinabi ko ng totoo, magtatampo to eh. Pag sinabi kong hindi totoo, hindi siya maniniwala. Saan ako lalagay? Sasabi niya, Mami, pumapayat na ba ako? Sabi ko, ang ganda mo talaga, anak. Hindi, Mami, pumapayat ba ako? Grabe, taas ng appeal mo, anak. Mami, pumapayat. Sabi ko, laki kaya ka ako ng tinaba mo. Kasi bawasan mo sweet. Nakasimangot. Yun tayo eh. Namimili tayo ng gusto nating madinig. Minsan kapag i-review ka, masakit. Diba, Ate Eden? Pag sinabi kong, Ate Eden, huwag kang i-English sa pagtuturo mo dahil hindi ko alam kung English ba yan o Cebuano ka. Sasabihin mo, ay, thank you. Pero hindi inside, nasaktan siya. Kunwari lang yun, kuya, ate, kunwari lang yun. Nasaktan ka. Pero alam mo, minsan yung masasakit na yun ang magpapatibay sa'yo. Amen mo ba? This 2025, welcome blessing. Masakit man o hindi, ang malaga may matututunan tayo. Amen. Palakpakan natin si Lord. May mga natatawa po sa nanonood sa FB Live. Trust God with the outcome. Do your part as God leads and allow Him to complete it. Basta gawin mo lang ang pinaka-the best. Kung ano man ang maging resulta, pagpasa Diyos mo, dahil iba ang pagtingin ng Diyos sa pagtingin ng tao. Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus, for good works which God prepared ahead of time for us to do. 2025, hindi po natin alam kung sino pa ang mga kasama nating tao sa mga susunod na panahon at buwan. 2024, nawalan ako ng kapatid. Kulang na kami. Lagi ko sinasabi ko yan sa mga kapatid ko. Buo pa tayo, praise God. Pero ngayon, hindi ko na masasabing buo pa kami. Nawalan na ako ng isang kapatid. 2 na nga lang ang lalaki. 5 kaming babae. Sa lalaki pa bumawas. 1 na lang ang lalaki namin. Kaya iisa na lang ho siyang pogi sa magaling family. Diba? Ako, tangos ng ilong ng kapatid ko. Talagang laki na. Yun, kapatid ko po yun. Si Edo Mansano ng JIL May Kawayan. Kung naililipat ang camera, i-focus mo nga doon. Diba? Akalain ba namin na 2024, iiwan niya na kami? Eto pa, nawalan pa ako ng pamangkin. 10 days lang. Anak din ng kuya ko na namatay. Di natin, alam mo, sabi ko sa mga kapatid ko, lahat tayo nasa departure area na. Wala pa lang ang eroplanong susundo. Sabi ng isang kapatid ko, sana ma-delay ang flight natin. May nadidelay naman talaga. Posible na baka kasi cloudy at baka mamaya mas malakas ang turbulence o may bagyong dumating, palipasin muna. O walang lalandigan kasi may traffic sa taas. Kaya, teka muna, yung flight mo madidelay. May mga God's delaying, huwag tayong magtampo. Pag ginawa mo naman lahat, nag-pray ka naman, nagsipag ka naman, di pa rin nakuha sa'yo. Magpo-promote ka, ginalingan mo talaga. Alam mo sa sarili mo, sa'yo mapupunta yung promotion. Sabi ng mga ka-co-worker mo, sabi ng mga kasama mo sa trabaho, sa'yo na yan, Chuck. Hindi na ibigay sa'yo. Ka magtampo. Dahil iba ang pagtingin ng Diyos. Ako naniniwala, ito pang nanghahawakan ko. Hindi pwedeng nakawan ang mga tunay at tapat na naglilingkod sa Diyos na nag-aayos ng buhay. Kapag para sa'yo, higit ang ibibigay ng Diyos.
For I know the plans I have for you, plans to prosper you. Palakpakan natin ang Panginoon. Plans to give you hope in the future. Panghawakan natin ang kanyang salita. Magiging matibay at malago ang ating buhay. Ano yata kapampangan ng malago? Maganda, no? Tama ba ako? Ako, Ronnie. Ang lagu-lagu mo. Hindi ba sabi, ganda-ganda mo. Sa Tagalog po, Kuya Ronnie, ang malago ay yung pong maraming mabubuting bagay sa katawan. Malago. Make the move. Pray. Ito na po ang huli. Pray, pray, and pray. Take the step of faith needed to accomplish all God is calling you to. Pagkatapos mo pong manalangin, make the move. Amen po ba? Make the move. Gusto mo ng trabaho? Maghanap ka ng trabaho. Dahil sabi ng Bible, humingi ka ng trabaho kay Lord. Pagkatapos, hanap ka ng trabaho. Diba? Maghanap. Tapos, meron kang nahanap, katukin mo, applyan mo. Sinarapin to, hanap uli. Binasted ka rito, siya lang bababae sa mundo, hanap uli. Busted uli, hanap uli. Amen ba? Huwag tayo mawawala ng pag-asa. Puno ang Diyos ng mga biyaya at pagpapala na hindi natin akalaing kaya niyang ibigay. Huwag yung maliit na bagay lang, ngal na tayo, ayaw na tayo. Walang ayawan. Bibigay lang natin ang pinakamalakas na iyak sa pagpapasalamat sa Diyos. Amen ba? Minsan, nung nag-testimony kagabi, sabi niya, unang pasok ko po, umiyak ako. Kinakabahan ako, ano kaya iniyak nito? Hindi ko akalain, mag-answered prayer, although may babayaran, pero salamat sa Lord, answered prayer. Sana pag-pray natin, itong taon na to, malakas na iyak sa Diyos. Hindi nang iyak ng sakit ng kalooban, hindi ng kabiguan, iyak ng masarap na iyak dahil pinagpala tayong lubos. Amen! Na may naiyak na bang ganon? Yung hallelujah, Lord! Hallelujah! May nakita na akong ganun eh. And the winner is Miss Universe! Ah! Di ba? Ganon? Pero kahit umatungal, maganda pa rin. Kaya pala nanalo eh. Diba? Pinakamagandang pag-iyak yung mga nasa beauty contest eh. Pero ako, sa larangan po ng Kristiyano, pinakamagandang pag-iyak ay yung Kristiyanong nagtagumpay sa gitna ng laban. Sabi ni Joshua 3:5, Jesus told the people, consecrate yourself because the Lord will do wonders among you tomorrow. Then Joshua 3:13, when the feet of the priests who carry the ark of the Lord of the whole earth, come to rest in the Jordan's water, its water will be cut off. The water flowing downstream will stand up in a mass. Paano nila natawid ang Jordan River? May preparasyon. Ano yung preparasyon? Consecrate yourself. Iayos natin ang buhay natin. Konting-konti na lang, tanaw na. Pagkatawid ng Jordan River, malapit na sa promised land. Prepare yourself. Kailangan iayos natin ang buhay natin sa taong 2025. Mas mahirap ang buhay sa taong 2025, pero mas maraming kayang gawin ng Diyos sa mga taong Kristiyanong nagtatapat sa Kanya. Papahirap ang buhay, ha? Gusto kong maging matapat. Papahirap ang buhay. Diba? Kumpara nyo ang bilihin sa lahat ng sa nakaraang 3 taon sa ngayon. Kumpara ngayon, pati ang sweldo, ang hirap makuha, mataas na sweldo. Kaya coaching ko sa mga YN, sige lang, hanggat maaakyat nyo, pagbutihin nyo. Na kapag nagtatrabaho kayo, parang ang Diyos ang audience nyo, ang boss nyo ay audience nyo, ang audience nyo ay ang boss nyo sa langit. Kasi pag nakalugdan tayo ng tao dito, dahil mabuting tao tayo, kalulugdan tayo higit kailanman ng Diyos. Conclusion na po ako. Apart from Him, we cannot bear any fruit. So this 2025, let us remain rooted in Christ, drawing our strength, wisdom, and purpose from Him alone. Because when we remain in Him, we will bear true and lasting fruit. That's for sure. May it be our goal for 2025 to fully receive His Word into our heart as we seek Him on a daily basis. Believe in Him, whom He has sent, and achieve what He has set before us. Psalms 90:17 says, and may the Lord our God show us His approval and make our effort successful. Yes, make our effort successful. Unang linggo ng taong ito, pasimulan po natin sa pagsamba sa Diyos. Let us give our best shot of worship. Last Sunday ng January 2024, sabi ko din, let us give our best shot of worship.
Bigay natin ang pinaka-the best na pagsamba sa huling linggo ng taong ito. At pasimulan natin ang taong ito sa pinakamatamis at pinakapusong pagsamba sa Diyos. Ipanalangin po natin sa Panginoon at idulog sa kalagitnaan ito ang mga bagay at mga pangyayaring gusto nating maganap sa taong 2025. He is in control. Yung message sa atin ng anniversary, kung gaano kabigat ang mundo. He angered the earth upon nothing. Hindi bumabagsak anumang nandyan sa alapahap. Control ng kanyang kapangyarihan. God is in control. Kung may mga pananakot man ng kaaway, kung may mga pampapalungkot man ng kaaway, alam nyo, tao ngayon, biro mo, ang dati ang atake sa puso, sa matatanda lang. Pati mga kabataan ngayon. One time, yung aking pong asawa, papunta po sa mission, dahil may mga ipagpe-pray siya. Sabi niya, nalulungkot ako kasi yung anak ng classmate ko, imagine, sabi niya, 28 years old lang. Napakagaling na chef. Naiimbita siya kung saan-saan. Ang laki ng sweldo, mami, 100,000 ang sweldo niya. Ang taas ng stress. Galing sa ibang lugar, out of town. Pagbaba ng airport, biglang sumakit ang ulo. Dead on arrival, papuntang ospital. He is only 28 years old. Sabi ho ng doktor, aneurysm. May napumutok na ugat. Sobrang pagod at pag-iisip. Ano yung mga pangkaraniwang sakit no? Oh, ang lakas-lakas niya, kausap ko kanina. Biglang bumulagta. Marami pong tao ngayon nakang-smile, pero marami ng laban ang nando sa isip. Harapin ang araw ngayon na kasama ang Diyos, pero may plano at pangarap sa susunod na buhay mo. Sabi ko kanina doon, pag-pray mo ako, sabi ko kay Pastorel, dami-daming laman ng isip ko. Kaya halo-halo yung nararamdaman ko, na-excite ako, kinakabahan ako, baka mahuli ako sa due date, mga iniisip ko para sa ministry, para sa buong District 4, para sa bawat leaders, workers, sa programang gagawin. Laging paalala ng asawa ko, isa-isa lang, isa-isa lang. Sabi ko, salamat sa Lord kasi ang iniisip ko, puro gawain. Yung iba naman, habol ng habol sa biyaya. Don't get me wrong. Bitaw sa mundo, yakap kay Kristo. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Sipag lang, panalangin, pananampalataya. Then, ipagkatiwala sa Diyos. Hindi magkukulang ang Diyos kailanman. Maging matapat po tayo. Lalo na yung para sa Panginoon. Paumanin ha. Nagpe-pray po tayo ng financial pero hindi tayo tapat ng ibinibigay para sa Lord. Imagine that. 10,000 yung pera mo, yung 1,000 di mo mabigay kay Lord. 1,000,000 ang pera mo. Si Lord, konti lang yung kinukuha eh. May ebidensya naman. Sa larangan ng finances yun, concern ako doon. Sa larangan naman ng paglilingkod, sige lang. Walang hintuan. Kahit nasasaktan at nahihirapan, gawin ang buong tapat kung ano at saan ka tinawag. God will going to reward you. At sa mga dumadalo, dalo lang. Huwag nating ipagpalit yung pagsamba natin sa Diyos. Sana na negotiable. Pwede bang ilipat natin yung ating linggo-linggong family day? Ilipat lang ng oras. Kung family day ang Sunday, sa nasa congregation, simba muna sa umaga, and then 1 to sawa hanggang hapon. Sumo lahat ng nanalo sa Pinfest, panoorin mo. Pero inuna mo si Lord. Amen ba? Inuna mo si Lord. Walang umuna sa Panginoon na hindi tumibay sa pagharap sa buhay. Shall we all rise and let us worship the Lord? Let us lift our hands. Sambahin natin ang Diyos sa lahat ng kanyang ginawa at kabutihan at pagpapala. At manampalataya na marami pang gagawin ng Diyos ng higit kailanman sa buhay ng bawat isa. We give you praise, Lord. No matter what people will say, Thank you, Jesus. I know that you're greater. Oh, Lord. You can do all things. Hallelujah, Jesus. We lift our hands and sing. You are stronger. Yes, oh You God. are greater. You are bigger than all things.
aming Diyos na banal, nananampalataya kami ang taong 2025 ay taon ng pagtugon at pagsagot sa matagal nang ipinapanalangin ng iyong mga anak. Taon ng higit na tagumpay, taon ng himala, and we declare that Christ is the answer. Christ is the source of all power. Oh, thank you, Jesus. Oh, we give you praise. Let there be healing, Lord. Kagalingan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Kagalingang pinansyal, material, relasyon. Kagalingang espiritual. Kagalingang pisikal. Salamat din po sa pagkakataong ito. Ito ang unang linggo, Panginoon, ng taong ito. Sama-sama naming aalalahanin ang kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo. Sama-sama naming alalahanin ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal. Narito po sa aming kalagitnaan ng mga tinapay at juice, simbolo ng iyong katawan at juice. Simbolo ng iyong katawan at dugo, Panginoon, na nabayubay at namatay sa krus ng Kalbaryo. Lord, we pray, sanctify mo lahat ng ito. At habang ginagawa namin ito, may pananampalataya kami that something good, something great is going to happen. We welcome 2025, the greater new things, O God. New greater things are coming our way, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos. I-bless mo ang lahat ng ito. Habang ginagawa namin ito, sasambahin at lulwalatayin ka namin. We thank you and we bless you, O God. In Jesus' name, amen and amen. Let us continue to worship the Lord. Hawakan po natin ang tinapay at juice. Thank you, Jesus. That God Himself should die for such as us. And every day we're changed into your image more and more. Yes, by the cross we've truly been transformed. We're so amazed and we give you praise that you would save Praise, us Lord. for such a cause. Taas po natin ang tinapay We're so at sambahin natin ang Diyos na buhay. and we give you praise for the power of the cross. Bibigyan ko po kayo ng 30 segundong ipanalangin anumang kagalingan ng kailangan ng ating pamilya. Ikaw po mismo ang dumulog sa Diyos sa pananampalatayang pag-aalaala sa kamatayan ng Panginoon. Simbolo ng hawak mo ngayon ang kanyang katawan na nasugatan, nilatigo ng bakal upang ikaw ay gumaling at ang iyong sambahayan. Anong kailangan kagalingan meron ng iyong pamilya? Let's pray individually, personally. Simulan po natin in just 30 seconds. Let's pray. Amen, Lord. Amen. Marami pong salamat sa kagalingang iyon na dinalangin ng iyong mga anak. Dinideklara namin, Panginoon, sa mga latay mo, Jesus, kami pinagaling. Sa pangalan ni Jesus, sabay-sabay po natin kainin. Taas po natin ang ating juice. Another 30 seconds. Ano yung mga dapat ihingi natin ng tawad sa Diyos? Ano yung kasalanan meron ng ating pamilya, ang ating sambahayan? Ano merong pagkakamali ang buhay natin sa nakaraang 2024 na bitbit pa natin sa oras na ito? Let's pray for repentance in just 30 seconds. Come on, let's pray. Tawarin mo kami, Panginoon. Tawarin mo po kami, O Diyos. Forgive us, O. Thank you, Lord, sa kapatawaran. Salamat po sa paglilinis ng buhay. Hindi mo lang kami pinatawad. Binalabalan mo pa kami ng banal na katwiran na meron ka. Sanctify mo, Panginoon, ang Diyos na ito. May pananampalataya kaming nilinis mo. No more guilt feelings, no more condemnation. We are all forgiven. In Jesus' name, sabay-sabay po nating inumin.
Let's give thanks to the Lord. Panginoon, maraming pong salamat. Pagpalain mo ang pamilya ng bawat isa. Pagpalain mo ang aming kinabubuhay, ang aming buhay, para sa iyong kapurihan. We thank you, we bless you. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen!